Uy, paring Mario, kumusta? Bati ng kaibigan niya sa kanya. Uy, pare, ngayon lang tayo nagkitang muli ah. Okay lang naman ako. Ikaw ba? Sagot ka agad ni Mario. Okay lang din pare. Ano namang ginagawa mo dito sa paaralan natin noon? Dito ka ba nagtatrabaho? Ay, oo naman pare. Dito na ako nagtrabaho. Wala nang mamatay yung mga magulang ko. At ako ang nagpapaaral ng mga kapatid ko eh. Ah, anong trabaho mo dito? Siguro professor ka no? Ikaw pa ba? Ang tali-talino mo kaya? Ay nako, ikaw talaga pare. Di ka pa rin nagbabago. Mambobola ka pa rin. Eh, totoo naman di ba? Sus, hindi ah. Isang janitor lang ako dito pre. Kasi, bawal ditong maging profesor yung mga hindi nakatapos ng pag-aaral eh. Kaya, hanggang janitor lang ako. Eh, ikaw ba? Anong ginagawa mo dito? Grabe naman. Eh, kung tutuusin nga, mas matalino ka pa sa mga guro na nagtuturo dyan eh. Ay, oo nga pala. Andito ko para bisitahin yung pamangkin ng asawa ko. Nautusan ako eh. Oh, ano pang hinihintay mo? Sunduin mo na pre. Kalat-kalat pa naman dito yung mga away ng mga estudyante. Ha? Pakiulit nga paring Mario. Ang sabi ko pre, sunduin mo na. At baka isa sa mga biktima ng mga bully ang pamangkin ng asawa mo. Nako, halos araw-araw may nasasaktan dito at na-ospital dahil maraming bully. Ha? May mga bully pa dito? Akala ko wala na eh. Kasi nung kapanahon na natin, wala naman, di ba? Anong wala? Meron kaya, pre. Pero hindi katulad ng henerasyon ngayon, na halos araw-araw may kaguluhan. Ano? Ganun na ba katindi ang paaralan na to? Sinabi mo pa, kaya nga puntahan mo na. Ay nako, sa bagay, kahit na maraming kaguluhan dito, kapag ang anak mo naman ay nakapagtapos dito, titingaliin ng lahat ng tao. Kaya parang kinukonsinti na talaga ng mga may-ari dito yung mga estudyante dito eh. Dapat nga paaralan sana to ng mga spoiled brat. Sinabi mo pa, sus, kundi lang ako naaawa sa mga ibang estudyante na lalampa-lampa, ay naku, siguradong maraming madadala sa ospital. Ganun ba pre? O sige pre, alis na ako ah. Baka mapano pa yun. Ako pang mablame sa lahat. Sige pre, ingat. O sige pare, ikaw din. Ay naku, kaya pala ako ang pinasundo. Pailing-iling na saad ng kanyang kaibigan at agad namang pumasok ito sa loob. Habang si Mario naman ay kumuha na ng kanyang mop at agad na nagsimula ng maglinis. Pagpasok niya sa loob ng banyo ng mga babae ay nagulat siya sa kanyang nakita. Napakadumi at halos nagmukha na itong basurahan. Kalat-kalat ang mga panty liner sa sahig. Pagkatapos, may mga kiss mark pa ng lipstick sa salamin. Ay nako, ito talaga ang mga kabataan ngayon. Ang yayaman na nga, hindi naman marunong maglinis. Pailing-iling na saad na lamang ni Mario at agad nang nilinis ang loob ng comfort room at nang lumabas siya ay may isang grupo ng kababaihan na nakatambay pala sa labas. Anak ng kabayo. Gulat na saad ni Mario nang magulat siya nito dahil akala niya ay wala ng tao. Anong anak ng kabayo? Baka ikaw ang anak ng kabayo. Mataray nitong saad. Excuse me mga iha. Kapag pumasok kayo sa loob, ay pwede naman sigurong pakilinis. Ang dami-daming mga panty liner na nagkalat sa loob. May basurahan naman dyan eh. Kaya doon nyo na lang itapon. At isa pang paalaala din, huwag na huwag niyong dikitan ng mga kiss mark ng lipstick nyo yung salamin. At sino ka naman para utusan kami sa gagawin namin? Mataray na saad ng isang babaeng kumakain ng bubblegum. At bigla nitong pinutok sa mukha ni Mario at inilagay sa buhok nito. Oo nga, janitor ka lang naman dito. Kaya huwag kang magreklamo. Dagdag pa ng isa. Mga iha, hindi ba kayo nahihiya na may lalaking nakakakita ng mga panty liner ninyo? At nakakaalam na hindi kayo marunong maglinis? Pagpipigil na wika ni Mario habang tinatanggal ang bubblegum na nasa kanyang buhok. Ano naman ngayon? At teka, sino ka para mahiya kami sa'yo? Crush ka ba namin? Oo nga. At isa pa,
Huwag kang mag-assume na may gusto kami. At konting paalala lang, nahihiya lang kami kapag crush namin yung nakakakita. At isa pa kuya, konting paalala lang din ha, maglinis ka na lang. Huwag kang magreklamo at baka mawalan ka ng trabaho sa ginagawa mo. Ang hirap talaga kuya no, kapag walang pinag-aralan, nauuwi sa pagiging janitor. Hoy Alea, mag-aral ka ng mabuti ha. At baka magawa ka nitong lalaki na to na isang janitor lang saad ng mukhang leader nila. Kaya't nagtawanan naman ang mga babae at agad na tinulak si Mario. Umalis ka nga dyan sa harapan namin. Mga iha, hindi ba kayo tinuruan ng pagrespeto sa kapwa nyo ng mga guro ninyo? Sayang naman at ang gaganda nyo pa naman sana. Pero parang wala kayong respeto sa tao. At sino ka naman sa inakala mo para sabihan kami ng irespeto ka? Deserve mo ba? Oo nga, correct ka dyan sis. At kuya, ipapaalala lang namin sa'yo na may respeto kami. Pero binibigay lang namin yun sa mga ka-level namin. At hindi ikaw yun. Huwag kang feeling dyan. Janitor ka lang. Isipin mo na lang na langit kami. Tapos ikaw, lupa. Huwag mong questionin kung tunuruan ba kami ng mga guro namin. Dahil sa tinuruan kami nila, at hindi mo deserve ang respeto namin. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang kung ayaw mo pang mas lalong mapahiya dito. Alis na! Shoo! Pagtataboy ng mga babae sa kanya. Grabe talaga kayo. Nagpipigil ako, pero huwag kayong mag-alala. Dahil sa tinatandaan ko ang bawat mga mukha nyo, at may panahon din kayo. Isipin nyo na lang na bilog ang mundo. Kung feeling nyo nasa taas kayo ngayon, magsaya muna kayo. Dahil may panahon din na bababa kayo at ako naman ang aangat. Ay, ano yan? Nagbabanta ka na, Mr. Janitor? Ay, natatakot kami. Tawanan ng mga babae. Sige, tumawa lang kayo hanggang sa gusto nyong tumawa. Wala namang nakakatawa. Anong wala? Meron kaya? Hindi mo alam? Ikaw ang nakakatawa. Nangangarap ka ata ng gising. Naku, Alea, bigyan mo nga yan ng pera. Baka gutom na yan. At kung ano-ano nang pinagsasasabi. Kawawa naman. Janitor na nga lang ang trabaho para makabili ng pagkain. Diyos ko, nalipasan pa yata ng gutom at nababaliw na. Umalis ka na dito. Nakaka-bad mood ka na sa amin. Tsupi, bawal dito ang mga mahihirap. Pagtaboy ng mga babae sa kanya, kaya tumayo na lamang si Mario at agad nang umalis. Galit na galit siya sa hindi pagrespeto sa kanya ng mga babae. Kumalma muna siya bago siya naglinis ulit. Habang naglilinis siya, ay nag-isip siya ng kanyang gagawin na ganti para sa mga babaeng hindi rumispeto sa kanya. Nagulat na lamang siya nang tawagin siya ng kanyang kaibigan. Mario, anong nangyari sa'yo? At bakit ang dumi-dumi ng damit mo? Ilang minuto pa lang akong pumasok at paglabas ko, ang dumi-dumi mo na. Ano bang nangyari dyan? Hay nako, ang mga bata kasi eh. Napagtripan ako. Wala na sigurong mabudi. Ano? Pinagtripan ka nila? Oo eh. Mag-slide lang naman ako dun sa loob ng comfort room. Pero huwag kang mag-alala. Okay lang naman ako pre. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba uuwi? Pang-iba ni Mario sa usapan. Huwag mong ibahin ang usapan, Mario. Ang mabuti pa, ay gumanti ka dyan sa mga bata na yan. Kahit na mga bata yan, kailangan nilang matutunan ang kanilang ginawa sa'yo. Ano ba kasi yun? Sinabi ko na nga sa'yo, pre eh. Pare, alam kong may iba pa. Kaya sabihin mo na. Para naman makatulong din ako. Kaya't napabuntong hininga na lamang si Mario, sabay sabing, ang mga bata kasi, hindi ako nirespeto. At nagalit pa talaga sila sa akin. Dahil sinabihan ko sila na mali ang ginawa nila. Ano palang ginawa nila, pre? Hay, kasi ang mga panty liner nila, ikinalat nila sa sahig, kaya't ang dumi-dumi. Tapos, may mga kiss mark pa sa salamin. Halos araw-araw akong naglilinis, pre. Minsan nga, gusto ko nang huwag linisin. Pero mapapagalitan naman ako. Baka sabihin hindi ko ginawa yung trabaho ko.
Grabe na talaga ang mga bata sa ngayon, no? Pero pre, may naisip akong paraan para makaganti ka. At magsisi yung mga yan. Ano naman yan, pre? Baka kalokohan yan, ha? Baka matanggal pa ako sa trabaho ko. Ano mo naman, may mga batas na ngayon. Kaya tinitiis ko lamang yung mga ito. Sus, gawin mo na lang yung naisip ko. Alam ko namang effective to, pre. Ano ba yan, pre? Simple lang, Mario. Linisin mo ng linisin yan. At yung puntong pagpasok pa lamang ng mga bata ay mag-slide na sila. Eh di nakaganti ka na sa kanila. At yung salamin, lagyan mo ng shoes glue. Yung hindi halata. Basta, yung mga ginagawa natin noon. Pare, kawawa naman ng mga bata. Sus, pare, huwag mo na silang isipin. Ang isipin mo, matututo yung mga yan ng leksyon at hindi na sila muling magkakalat pa. Sige pare, try ko muna ha. Sagot ni Mario. Oh sige, alis na ako pare ha. Agad namang umalis ang kanyang kaibigan, kaya't kinabukasan ay agad namang nilagyan ni Mario ang salamin ng shoes glue. Medyo kinakabahan siya at nang marinig niya ang mga tawanan ng mga babaeng hindi nagrespeto sa kanya, ay agad siyang lumabas ng comfort room at nagpanggap na naglilinis. Aba, akala ba namin ay nag-resign ka na? Bungad sa kanya ng mga babae. Ha? Sino ka nakausap mo? Nagtatakang tanong ni Mario. Aba ikaw, sino pa ba? Ay, akala ko kasi iba. Kasi hindi naman ako nag-file ng resignation letter eh. Paano mo naman nasabi? Wala lang. Akala lang kasi namin eh. Pero mabuti naman kung ganon. Para nandito pa yung palagi maglilinis ng mga dumi namin. Tara na nga mga A's. Huwag na makipagtalo sa isang janitor. Suhestyon ang kasama nito at agad naman silang pumasok sa loob ng comfort room. Subalit ilang minuto ang nagdaan, ay biglang nakarinig si Mario ng sigaw ng mga babae. Kaya't dali-dali siyang pumasok sa loob upang tingnan kung ano ang nangyayari. Anong nangyayari dito? Inosenteng tanong ni Mario. Tulungan mo kami! Nauutal na saad ng isang babae na sa ngayon ay halos silang lahat ay nakadikit na sa salamin ang kanilang mga labi. At bakit ko naman kayo tutulungan? Eh di ba sabi niyo kahapon, ang mga ka-level niyo lang ang tutulong sa inyo. Please, tulungan mo kami dito. At baka masugatan pa yung mga labi namin. Naiiyak na saad ng mga babae. Paano pag ayaw ko? Nakangising saad ni Mario. Ikaw ba ang gumawa nito? Humanda ka. At kapag natanggal ko to ngayon, malalagot ka sa akin. Sige, subukan mong tanggalin. Nang matanggal din yung mga labi mo. Paghahamon ni Mario sa mga babae. Tulungan mo na nga kami dito. Hindi naman masama ang ugali ko. Kaya tutulungan ko kayo. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon naman yan? Isa lang naman yung kondisyon. At alam kong makakabuti din ito sa inyo. Ano nga? Sabihin mo na. At tulungan mo na kami dito ngayon na. Kailangan yung sundin to at pirmahan. Oo na, sige na. Huwag na kayong magkalat ng mga panty liner nyo at mag-iwan ng mga kiss marks sa salamin na yan. Maliwanag? Dahil kapag ginawa nyo yan, ay hindi ko nalilinisin yan. At hindi ako ang mananagot sa may-ari ng eskwelahan, kundi kayo. Maliwanag? Sige na, una kaming lahat. Okay, madali naman pala kayong kausap eh. Pirmahan nyo muna. Saad ni Mario, at agad na pinirmahan naman ng mga babae. At maya-maya pa, ay natanggal na ang pagkakadikit ng mga labi ng babae sa salamin. Naisahan niya ang mga babae. Dahil sa tatagal lang pala ng 30 minutes ang pagkakadikit ng mga labi nito mula sa salamin. Ang talino mo rin ano, at naisahan mo kami. Ako pa ba? Kaya huwag na huwag kayong magkakamali na huwag tumupad sa usapan natin. Paalala ni Mario, at dahil doon, ay hindi na nagkakalat pa ang mga estudyante sa kanilang comfort room at natuto silang magrespeto sa hindi nila ka-level na tao dahil sa ginawa ni Mario sa kanila.